Hello everyone and hello travelers! So this is Aiza from Travel with me Aiza. And sa vlog naman ito, pag-usapan natin yung ginastos ko or namin ng mga kaibigan ko na nagpunta kami sa Taiwan. So, ito yung mga konting information dun sa aming flight. Number one, hindi po ito luxury travel, pero hindi rin po siya budget travel, no? So, mga titas na po kasi kami. Medyo gumastos kami ng konti for some conveniences kasi parang hindi na namin gustong maglakad-lakad or hindi na namin gustong mag-bus or magbuhat ng mga luggages. So, meron kaming mga ginastusan, pero again, meron din naman mga bagay na mura or talagang binudget namin. Next is, we decided to have this trip only for 4 or 5 weeks before the actual travel date. So, medyo late namin na-book yung flight, late namin na-book yung accommodation. So, medyo nandun siya sa medyo mas mahal na side. So, 4 kami. So, yun din ang maganda. Pag 4 kayo, masarap kasi yung feeling na 4 kayo dahil na-divide nyo yung food, yung taxi, o yung kung ano man, yung mga binibili nyo into 4 people. So, medyo mas may murang effect siya ng konti. And then, at the same time, it's a 4-day travel. So, hindi siya ganun kahaba, hindi naman siya ganun kaikli. So, those are the things kasi that normally affect the budget or yung ginagastos mo, di ba? For any travels. Okay, ang first, syempre, pinaka-importante sa lahat, our flight. So, we booked Air Asia flight. Mabot kami ng 10,200 pesos per person sa aming flight. Nasa originally around, nasa 8,000 pesos siya. Nasa mga 7-8 if I'm not mistaken, no? Pero nagdagdag kasi kami ni Lourdes ng one luggage papunta at saka 1 luggage pabalik. So 20 kilos yun, kaya may extra charge yun, kaya umabot ng 10,200. Pwede itong mas mura kung maaga sana kaming nag-book. Flights to Taiwan can be as cheap as 3,500 kung makakabook kayo via mga piso fare. So kung gusto niyo ng budget, abangan niyo yung mga piso-piso fare. Next is yung travel insurance ko. Honestly, non-negotiable sa akin mag-travel ng walang travel insurance. So, ang binayad ko is 652 pesos para po sa aking travel insurance. That's actually good for 5 days already. So, kaya naging 5 days yung insurance ko kasi yung talagang flight namin is madaling araw. So, naabutan kami ng next day. Kaya, 5 days yung binayad ko. No, next is, syempre, yung travel tax or / yung airport tax. Lahat naman po ng Pilipino, pag po nagta-travel sa NAIA, talagang meron yan. So, you have to pay 1,620. Next, hotel. Dito medyo napamahal kami. Ang hotel talaga namin ni Lourdes was Hotel 6 Seamen. Yun yung pangalan. We booked obviously via Agoda. So all in all, ang hotel na ginastos namin, this is per person again, is 9,006 pesos and 66 centavos. So medyo mahal din yung hotel namin kasi we only booked our hotel 2 weeks before the travel. So itong Hotel 6, kaya mo siyang makuha ng around 3,500 per night. Kaya kapag mga 4 months in advance ka magbo-book. Next, food. Our food for the 4 days was per person is 5,046 pesos and 84 centavos. So, para sa akin, napakamura nun para sa 4 na araw. Ano yung mga kinainan namin? So, number 1, Lao Shandong kami na lunch. Michelin Bib Gourmand Restaurant yon. Nag-rauhe kami for dinner. Street night market yon na talagang puro street food. Napakadami namin kinainan. Kumain kami ng lunch in a restaurant sa Maokong. Nung kami nag-Maokong gondola. And then, for dinner, nagmala hotpot kami, which is yung pinakamasasabi kong pinakamahal kasi parang lumalabas 1,709 per person siya. Ito talaga, kung nagtitipid kayo, di huwag kayong magbala hotpot. Kami naman kasi, okay lang naman sa amin. At the same time, yung mala hotpot kasi is Wagyu beef. So, sulit na rin. And then, syempre kumain kami sa Shifen ng mga street foods, Jufen, nag-lunch din kami or late lunch kami sa Jufen. Kumain din kami ng ice cream ng Crimea sa Taipei 101. Uminom din kami, although yung wine hindi ko nilagay dito kasi nilibre ni Aiza, nung isang Aiza, no, si Aiza,
yung wine. And then, lunch kami the following day sa Simending. And then, nag-Shilin night market kami. So, twice kami parang nag-food trip sa mga night market. So, mura na yun, 5,046. Ayan, so next naman is yung Wi-Fi. Ang binili ko pong Wi-Fi is via Klook. Tapos bumili lang ako ng eSIM. 303 pesos lang siya. Ang mura-mura. Next, naglagay din ako ng category na 7-Eleven. Kasi syempre, sarap eh. Sarap mag 7-Eleven, diba? Pag nasa ibang bansa ka. So 920 pesos. So, yung ginastos ko sa 7-Eleven. Next is yung attraction. 3,844.34 yung naging attraction. So, ano yung mga attraction? Number 1, it was yung pagpunta namin sa Maokong Gondola. 300 NTD kasi yun. Yun yung ticket para makasakay ka doon sa cable car. Back and forth na yun. And then, syempre yung Taipei 101, yung ticket paakyat, no, sa 89th floor, that is 600 NTD. Medyo mahal siya. And then, private car, no? So, ang lumabas kasi doon, yung Shifen, pumunta kami sa Shifen, Jufen, tsaka Taipei 101, using a private car na sedan siya, maximum of 4 packs, 2,135.96 per person kasi siya, kasi parang 8,000 all in all yung package. That's already good for 8 hours. Meron kang sarili mong driver, kasi ikaw gagawa ng sarili mong itinerary. So, kung gusto mo na chill-chill lang, na ikaw ang may hawak ng oras mo, na hindi kami namadali ng tour group, pwede rin dun kayo sa yung gagaya ng ginawa namin na private car. Pero, syempre, kung budgeted, doon kayo sa bus, no? As I've said, 2,100 per person yung lumalabas sa aming private car. Pero kapag nag-book kayo via Klook doon sa bus, sa mga 1,1 lang. So, doble halos yung ginastos namin. So, again, yun nga, pili na lang kayo. And then, lastly, our transportation. Umabot po yung transpo namin ng 1,722. Bakit po umabot ng 1,722? Kasi, dahil po, number 1, yung airport transfer namin, yun nga, nag-artillery kami ng private car. Pwede naman po kayong mag-arrive doon from the airport to go to your hotel via MRT or via a bus, diba? Pero kami, we decided na mag-arkila ng car. So, yun. So, all in all, again, isa-isay natin, flight, insurance, travel tax, hotel accommodation, food, Wi-Fi, mga 7-Eleven trips, attraction or / tickets, and lastly is transportation. So, pag in-add ko lahat yon, ang total namin is umabot ako ng 33,661.36. Now, wala pa po dyan yung aking pocket money pang bili ng pasalubong or kung pang shopping. So, yan, 33,600 for 4 full days in Taiwan. So, worth it siya para sa akin. May maimumura pa ba? Definitely. Pwede kang makakuha ng murang flight. Pwede kang makakuha ng murang hotel. Pwede ka rin namang mag-inarte at mag-book ng mga private cars or private tours, diba? Doon ka lang sa bus or mag-MRT ka lang. Meron din kaming isang beses na nag-taxi. So, yun, 33,661 pesos. Dagdagan nyo na lang ng konti kung gusto nyo mamili ng pasalubong. So, yun, sana nakatulong. If you wanna go to Taiwan, please go there. And talagang it can accommodate different kinds of tourists. Pwedeng luxury tourists, pwedeng budget travelers, pwedeng backpackers, o pwedeng parang kami na titas na relaxing and enjoying our time. So, yun lang. I hope you like this video. Share nyo rin to sa mga friends nyo, lalo na kung gusto nyo talaga pumunta sa Taiwan at nag-iisip kayo, kaya ba ng aking bulsa? And please do subscribe sa aking channel, Travel with me, Aiza, so that you can support me and so that pwede ako makagawa ng madami pang content at matulungan ko kayo sa mga different information on traveling here and abroad. So thank you guys! Bye everyone and safe travels!